Isang napakalaking pribilehyo ang makapasok at makapagtapos sa universidad na ito. UP naming mahal, ika nga, kung saan graduate ang marami sa ating mga naging presidente, chief justices, national artists, at iba pang mga sikat na personalidad sa ating bansa. At sa taong ito, 100 taon na ang UP. Pero ano nga ba ang naiambag nito sa ating lipunan? Tunay nga ba itong matatawag na University of the People? Sa top 500 universities sa buong mundo, pang 398 ang University of the Philippines sa itinuturing na pinakamahusay. Medyo mababa ang ranking, pero numero 1 sa Pilipinas. 7 sa 14 na naging presidente ng Pilipinas. 18 sa 22 na naging chief justices ng Supreme Court. 33 sa 58 na national artists. Lahat produkto ng UP. Sinasabing sa UP nag-aral ang pinakamagagaling na Pilipino. Katulad ni Bitoy, math genius, at ngayon freshman sa kursong BS Math. Kahit minsan natutulog ko na halos yung mga lesson kasi parang kailangan kasi familiar na rin sa amin yung mga lesson na take up na rin nung high school. Pero hindi lang sa mga matatalinong estudyante kilala ang UP. Tanyag din ito bilang pugad ng aktivismo. Ilabas, ibigay, pondo ng pulis! Makailang ulit ding nabalita dahil sa mga fraternities at hazing. Pati na sa mga estudyanteng tumatakbo ng hubot-hubad. Piling-pili ang nakakapasok sa UP. Yun lang mga pumasa sa entrance exam o UPCAT. Pero maging ang mga estudyanteng mula sa malalayong mga probinsya o mahihirap na pamilya, nabibigyan ng tsansa na makapag-aral dito. Katulad ni JR, galing pa ng Mindoro at ngayon, second-year psychology major. Ba't ano bang trabaho ng mga magulang mo? Wala pa silang trabaho. Bali, kung minsan ina-hire lang magtatanim ng palay, pero 70 pesos ang araw, ang dami namin magkakapatid. Siyempre wala namang binibigay sa akin yun, financially yung parents ko. Yun, yung naasahan ko talaga yung scholarship para makapagtapos. Ngunit hindi rin maikakailang marami sa mga estudyanteng nasa UP galing sa mayayamang mga pamilya. Noong 2006, tumaas ng bigla ang matrikula. Mula 300 pesos, umabot ito ng 1,000 pesos kada unit. Kaya naman hanggang ngayon, ang biglaang pagtaas ng tuition fee, ipinoprotesta ng mga katulad ni Terry, third-year law student. Pagpasok ka ng UP, meron pa ang general disdain sa mga aktivista o yung tinatawag nilang mga tibak. Pero upon further contemplation, doon ko din naisip talaga na sa aktual, hindi naman talaga pagngangawalang ang inaatupag ng mga aktivista, kundi bahagi rin yan talaga yung masinsinan na pagmulat ng mga estudyante. Hindi ito natatali sa isang relihiyon o isang ideolohiya, no? Dito ay binibigyan ng pagkakataon yung pagyabong ng malayang pag-iisip. Nililinang ng UP na maging malikhain ang isipan ng mga estudyante. Katulad ni Manix Abrera, comics artist, ang mga karakter at eksena sa kanyang comics hango sa UP. Siyempre, ang daming mga balita, ganyan, mga nangyayari dito sa UP, ganyan, or sa mga buhay estudyante, ganyan. Parang nakikita ko doon na parang yaman-yaman pala ng kultura ng buhay estudyante. Noong nakaraang Sabado, ginanap ang Grand Alumni Homecoming ng mga nagmula sa UP bilang pagdiriwang ng ika-100 anibersaryo o sentenaryo ng universidad.
Nakakatuwang nakadalo maging si Ginang Florentina Bañez. 100 years old, kasing tanda niya ang UP. Parang kahapon lang daw siya nagtapos ng nursing sa UP-PGH taong 1929. Ngayon, lahat ng kanyang mga anak at apo, puro UP graduates. UP is well known in the provinces. Well known for its ability to produce good people. Kasama rin sa mga kilalang alumni ng UP, ang mga miyembro ng dating bandang Eraserheads. Dito kami nagkita-kita. Doon sa may mess hall. Oo, doon nakaupo si Raymond nagkikitara. Ganito pa rin. Wala pa rin sa tono. Pupunta kami sa shopping center. Tatalong kami ni Marco sa bakod. Pagdating sa UP, bubuksan ng UP yung utak mo sa iba-ibang kultura, sa iba-ibang, 'di ba, pananaw. So, definitely malaking bagay 'yun. Miss Jessica Soho. Ang inyo pong abang lingkod, proud alumni rin ng UP. At bilang pasasalamat sa pamantasang malaki ang kontribusyon sa kung ano ako ngayon, muli ko itong binalikan.